Hello, Aquarius! Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading na tayo ngayon para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapan nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pag-upload o mensahe ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. At maaaring iyon ay sa mensahe ng isang card o pwede din naman sa mensahe ng oracle card sa dulo ng reading. Pero okay lang yan kung wala. So, like, share, subscribe lamang po tayo. Subscribe lalo na para maabutan natin yung pag-upload ng next na video. Okay, this is Knight of Wands in reverse. Ano ang gusto mong gawin? Merong vision na naman si Aquarius na gusto niyang isakatuparan at maaaring feeling mo you're running out of time kaya parang go na natin yan, push na natin yan. At nagmamadali, may konting pagmamadali at konting parang gusto mo ura-urada. Pwede din naman na kung ikaw ay may gustong tao, dadaanin mo sa charm para makuha ang gusto mo. Ingat doon sa gano'n. Pwede din naman na ibang tao yan, pero first card yan eh, core energy ng reading. Merong pagmamadali, merong parang malakas ang loob ni ngayon, ni Aquarius. Maaring may vision nga siya, meron siyang gustong gawin, at parang, ayun, ura-urada. Ura-urada ang akin na pipick up. Maaaring ito ay love-related dahil King of Cups ang sumunod na katabi niya. Meron ka sigurong gustong i-pursue na tao. Pwede din naman na kung ikaw yung pinupursue, gusto mo ng makitain siya, sagutin siya, pwedeng gano'n. May pagmamadali na involved or may pagmamadali na energy akong na-pick up at you will do everything in your power kahit hindi pinag-isipan para lang magawa na siya kasi nga nagmamadali. Nagmamadali si Aquarius. Pwede din magpo-propose ka na. King of Cups in reverse. Alam mo yun, kahit wala sa kondisyon ng iyong emosyon this month o kaya sa mga susunod na araw, kahit wala sa kondisyon, parang push na natin yan. Sige, go na natin yan. Ayoko na mag-isip pa. So, ingat ka sa energy na yan kasi pwede kasi you run the risk of failing. Ayun o, mabilis na mensahe. Message of love. Itong dalawang to, mabilis na mensahe. Pero siya, tingnan mo, nag-aabang siya ng parang message o merong parang bumabagsak mula sa langit na hindi niya fully maintindihan. She can't make sense of it. So, siguro, kung ikaw ang action taker na tipo ng tao, gagawin mo ang lahat para it doesn't matter kung ma-communicate mo ng maayos, basta sasabihin mo siya. Kung iba sa inyo ay nasa in a relationship, doesn't matter kung romantic relationship o may relationship with your boss, with your colleagues, with your mga katrabaho, hindi ka isasantabi mo emotional intelligence, self-control, self-mastery, isasantabi mo yan kasi basta gusto mo lang sabihin. Gusto mo lang ma-achieve kung ano yung gusto mong ma-achieve. It doesn't matter kung may masaktan kang tao. Ingat ka dyan, Aquarius, kasi yun, may masasaktan ka. Maaari may masaktan si Aquarius this month. Merong parang fire within you na hindi mo mapipigilan. At alam mo na yung fire na yon, it wouldn't do good sa bigger picture, pero gagawin mo pa din. Siguro kasi parang siguro ang pinanggagalingan ng iba sa inyo ay masyado ka nang inapi for the longest time. Masyado ka nang nagkimkim ng iyong emosyon, hindi mo siya ini-express. So itong buwan pwedeng sasabog ka na at meron kang masasabi na meron kang masasabi na hindi maganda. It's coming from a place of you expressing your emotions, but at the same time, hindi siya, akala mo na palaya mo yung sarili mo, pero pwede din kasi na i-regret mo siya kasi nga nakasakit ka ng ibang tao. Speaking of nakasakit ng ibang tao, Queen of Swords, ito yung cold-hearted bitch sa tarot. Parang, ikaw to. Kasi air sign to eh. Aquarius, Libra, Gemini. Pero dahil Aquarius ka, mukhang Aquarius to. Alam mo yun, i-detach mo yung sarili mo doon sa EQ, doon sa parang wala akong pakialam kung ano iisipin ng iba, wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin, basta na assert ko yung sarili mo. Kung yung Pisces kanina na na reading
kung may Pisces ka sa chart mo, panoorin mo yun. Kung siya nagre-repress ng sarili niya, nagdadalawang isip to express, ikaw naman all out, i-express mo kung ano yung nararamdaman mo. Siguro kasi yung iba sa inyo, for the longest time nga, ay inapi, o kaya sinaktan, o kaya, ayan o, ang bigat ng dinadala. So, yung dinadala mo na yan, palalayain mo na yung sarili mo dun, at gagawin mo yung tingin mong tama. Yung tingin mo, yung kutob mo na makakapagpalaya sa'yo doon sa sitwasyon. Pero reversed yung ano, parang you can say things naman na straightforward, na brutally frank, brutal at real talk. Pwede ka naman man real talk ng ibang tao na sinasabi mo nicely. Kasi ang sitwasyon na nakikita ko dito ngayon, may real talkin ka, pero ikaw kasi ganyan, yung may blame na kasama, ikaw kasi ganito, ganyan, 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 pero walang accountability. Kasi pwede mong sabihin ang isang bagay na ayoko sa'yo, halimbawa, ayoko sa'yo, pwede mong sabihin yun in a nice way, halimbawa parang, pansin ko, hindi maganda ang ano, pansin, I observe na ganito, baka pwedeng ganito, pwede ba tayo mag-meet na ganito, meet kayo halfway, yung ganon. Bisa sabihin mong ayoko sa'yo, pwede mo sabihin na napansin ko na hindi tayo magkasundo sa ganitong bagay, baka pwedeng ganito. Yun. Yun yung sinasabi ko. Kasi, King of Cups dyan ay medyo, ano yan, unstable yung emotions. Alam mo, magagaling ka lang, it's me, 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 me. Pa yung emotions mo na parang nasaktan ako, ano, nakakainis ka, ganito ka kasi, wala kang kwenta, blah, 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 whatever hurtful words you could say. Pwede ka maging prangka without hurting other people. So, kung gusto mo pa rin manakit, intention mong manakit ng damdamin ng iba, nasa sayo yan. Nasa sayo yan. Kasi mukhang for the longest time, ikaw ay parang yung pinned down na. So, it's a burden na you've been carrying all along for the longest time and mabigat sa puso. At yung bigat na yun, hindi mo na ma-contain and sasabog ka na. Sabog na si Aquarius. Pinagod ang sarili. Mensahe na ano, may mensahe na parang ilalabas mo, pakakawalan mo ang mensahe. Pero maganda yung High Priestess, so abangan ko yung lalabas sa baba niyan. Kasi maganda yan na naandyan, kasi ibig sabihin, you're following your ano, inner compass, your inner wisdom. Siguro meron kang kutob na kailangan mo nang gawin ng isang bagay ngayong Agosto, and hindi ka na makapagpigil pa. Gusto mo na siyang gawin. Kaya parang yung sinabi ko kanina na padalos-dalos, I don't think na pakikinggan mo yun na huwag magpadalos-dalos. Kasi yun ang sinasabi na ng cards mo, magpapadalos-dalos ka talaga. Merong isang bagay na hindi mo na mapigilan. Tingnan mo, Page of Cups pa yung ano, may katampuhan ka siguro. Si Aquarius ay may katampuhan. At siguro, for the longest time, hindi na sila nakakapag-usap. Wala nang komunikasyon. Hindi na, ano, alam mo yun, nagsustok-stok na lang kayo ng social media ng isa't isa, pero hindi talaga kayo nag-uusap. As in, harapang usap, o kahit yung chat-chat lang. Pero, yun, merong bumabagabag sa yung isang bagay. May bumabagabag. Tingnan mo siya, o tinatanong siya ng friend niya, oh, okay ka lang ba? Tapos siya parang ayaw niya makipag-usap, dinidetach niya yung sarili niya, nawawalan siya ng gana, pwedeng ganun. Ganda nito, oh, full, bagong simula. Siguro yung pag-detach mo sa sitwasyon at halimbawa, example lang to hindi ko sinasabi na ito talaga yung sitwasyon nyo. Halimbawa, matagal ka ng breadwinner, pero ngayon na-realize mo na kailangan mo nang makalaya doon sa pagiging breadwinner. Hindi mo sinasabi na may balak na kayo magpakasal ng ano, jowa mo. Sabihin mo na sa family mo, pa kasi pagod ka na rin na dalhin yung mga gastos nila. Alam mo yun, ang halimbawa, example kung yun nga, ang breadwinner situation to. Imbes na sabihin mo, magpapakasal na ako, ma. Ang sasabihin mo, magpapakasal na ako kasi hindi ko na kaya na, ano parasite kayo lahat. Yun yung sinasabi ko kanina na hindi pinag-isipan yung sasabihin. Ilalabas niya lang yung nasa sa loobin niya. Advice lang naman yun. Maganda na yung Queen of Swords, kasi queen yan eh. Ang queen, very honest siya, pwede sabihin na natin brutally frank, pero hindi niya intended na makapanakit ng iba. So, pwede kang mag-detach dun sa sitwasyon, umalis na dun sa sitwasyon, pero at the same time, it's coming from a place of love. May honesty. Hindi siya yung parang, pagod na ako.
nanggigigil na ako sa inyo, mga ano kayo, palamunin. Yun yung sumabog na. Yun yung unang card mo. May chance na sasabog ka talaga. Pero, feeling ko naman, once na ma-express mo yung sarili mo or magkaroon kayo ng maayos na usapan about dun sa issues nyo sa isa't isa, mukhang yun na ang magpapalaya sa'yo at magsisimula na ang bagong chapter ng iyong buhay. So, pwede nga iba sa inyo. Kaya ako naisip yung breadwinner kasi bagong chapter, pwede kasi na ikakasal ka na. So, kailangan, yun na yung parang sampal ni universe na, oy, umalis ka na dyan sa breadwinner situation na yan. Kasi, yun lang naman yung magpapaalis sa'yo sa ganong sitwasyon, di ba? Medyo mabigat na ang mga ganap. Pwede din kasi na third party. Yung iba sa inyo, kung relationship related ito, pwede sa inyo na matagal nyo nang kinikimkim, tinatsaga ang inyong ang kinakasama na hindi naman tumutulong sa inyo o ang bababae pa, alam mo yun, nagiging pasensyoso ka na nga pero gumagawa pa ng kalokohan. Hindi mo na kayang i-hold yung sarili mo, hindi mo na siya kayang i-take in pa, and so sasabog ka na and sasabihin mo yun kasi masyado nang mabigat ang iyong nararamdaman. Masyado nang naiipon ang tampo, naiipon ang resentment, naiipon ang kawalan ng kasiyahan. Kaya you will lay the burden down and gagawa ka na ng paraan. Susundin mo ang iyong kutob, susundin mo ang iyong saloobin at gagawa ka ng isang bagay na magpo-protect dun sa I don't know, pwedeng sanctity of marriage, magpo-protect dun sa kung ano man yung pinangangalagaan mo. Pwedeng peace of mind yan. Yun, poprotektahan siya kasi magkakaroon ka na ng bagong chapter, bagong simula. Ganda oh. Nakatayo siya dun sa lumulutang-lutang siya. Parang si Willy Wonka ang dating sa akin. Itong yun. Tapos meron siyang fox doon. Unleashing your inner goddess, parang ganyan. Unleashing your inner fire. Parang you will finally stand your ground. Alam mo yun, parang yung utak mo sinasabi sa'yo parang wag mo nang gawin yan, pero yung kutob mo sinasabi na this is important na gawin. And this August, mukhang magkakaroon man ng challenges kasi mukhang sasabog ka talaga. Pero, mapapalaya mo na yung sarili mo dun. At ikaw ay parang titigil na sa sorry, ang pumasok sa isip ko, titigil na sa kamartiran. Na that thing called love. Ang lumabas sa'yo na card ay compassion. Being compassionate with yourself, which is such a good thing. Ito yung sinasabi ko kanina na parang you can be honest na hindi nakakapanakit ng ibang tao. At the same time, just because compassionate ka sa iba, it doesn't mean tino-tolerate mo sila. Just because mabait ka, tino-tolerate mo sila. So, it could also mean being compassionate, malasakit sa sarili. Kung ikaw ay may malasakit sa partner mo, kung ito ay love situation, kung sino man yung kadil mo ngayon, kung ikaw may malasakit sa kanila, huwag mong kakalimutan yung malasakit sa sarili mo. Same din yun sa ito, yung pag sumabog ka na, pag inalagaan mo yung sarili mo, nagpahinga ka, natulog ka ng maayos, pwedeng nag-exercise ka, kumain ka ng tama, hindi darating sa punto na sasabog ka na lang basta. Kasi aalagaan mo yung sarili mo, mag-channel ka ng wisdom para ma-express yung gusto mong i-express coming from a place of love at hindi siya coming from yung parang gusto mo lang makapanakit ng ibang tao. So, magsisimula yung compassion. Pag compassionate ka sa sarili mo, bibigyan mo ng enough nutrition yung sarili mo, enough na tulog, yun nga. At dahil doon, ang resulta nun ay hindi yung emotions mo in check. Ma-check mo emotions mo, hindi ka magpapadalos-dalos sa mga bagay-bagay. Tama yung path mo na i-express kung ano man yung bumabagabag sa'yo o kaya palayain na yung sarili mo sa bumabagabag sa'yo. Pero ingat ka sa energy na maging passive-aggressive, maging
malisyoso o kaya sumabog na lang basta-basta. Hindi mo makokontrol yung emotions mo. Gina-guarantee sa'yo ni universe na may bagong simula sa'yo. Maaaring maipaplant mo yung seed na yon this August. Hindi ko sinasabi na it will happen overnight. Lalo na kung wala pa sa psyche o do sa spiritual energy mo na mag-attract ng bagong buhay. It doesn't happen overnight. Dahil sinabi ko ngayon, mangyayari this August, ay parang hindi ako sure doon. Hindi ako para makapagsabi doon. Pero ang sinasabi dito ng cards mo, ginagaranti sa'yo ng universe ang bagong simula. Pero it comes after ito, yung pag-release ng tampo, pag-release ng tampo, paglaya dun sa apathy o yung pagkawalang pakialam at pag-lay ng burden. Parang nilet go mo na. Parang gano'n. So, yun. Huwag kalimutan ang compassion o malasakit sa sarili. Iwan ko na yun doon. Aquarius, salamat sa pagbisita at sana makita ko ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!